Hello, good afternoon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin ngayon itong nangyari between sa Amerika and Pilipinas kay President Bongbong Marcos. Ano yon? Basahin ninyo dyan sa baba. US, nagpataw ng dagdag na 11.5 na taripa sa Philippine exports. Aside doon sa 20% na pinataw ni Trump na kung saan ay nagbiyahe si Bongbong Marcos papuntang Amerika kasama ang kanyang mga walang kwentang mga inotil na mga delegates na kung saan ay 1% lang ang kanilang nakuhang bawas sa 19%. Plus ngayon na naman dagdag 12.5% after ni Trump at ni Bongbong Marcos mag-usap dahil tumawag si Bongbong Marcos kay Trump nagsumbong ng dahil sa nangyaring komosyon dyan sa South China Sea or West Philippine Sea na tinatawag ngayon na malayo naman yung tawag dito, yung barko ng Coast Guard ng China, pero itong Philippine Navy ay pumunta doon at sinulong ang Chinese Coast Guard at sa halip na ang mangyari yung Philippine Navy pa ngayon tuloy kamuntikan ng yung may isa doon na kamuntikan ng yung bungo mabasag dahil pinokpok ng Chinese Coast Guard. So nagsumbong si Bongbong Marcos kay Trump. Alam naman natin na si Trump ngayon at ang China government ay may magandang relasyon when it comes to trading. So ngayon, sa halip na si Trump panigan si Marcos, o ano pang nangyari? Pinatawan patuloy tayo after lang mag-usap ng 12.5 na percent taripa. Formal nang nagpataw ang Estados Unidos ng karagdagang 12.5 tariff sa mga export ng Pilipinas matapos aprobahan ni US President Donald Trump ang bagong penalties laban sa mga bansang umano'y kulang ang hakbang upang pigilan ang pagpasok ng mga produktong gawa sa forced labor. Hindi yan, no? May mga yon, may ibang rason mga lalabs, mga bites, hindi lang ito. Palabas lang ito na may mga forced labor, ang pinakamalaking export market sa Pilipinas ng 2025 umabot sa 13.44 billion ang halaga ng Philippine export. Sa Amerika o 15.9% ang kabuuan ng export. Pero hindi yan ang totoong rason mga lalabs, mga bayots, kung bakit nagpataw ng dagdag na 12.5% tariff ang Amerika sa Pilipinas o sa mga bansa na kung saan ay sumusuporta sa ICC. Yun yung rason doon Dahil ayon dito sa, sino ba tong si Rubio na to? Marco Rubio, US Secretary of State. According to US Secretary of State, mayroon silang tinatawag doon na sila ulo at baliw. Di ba? Tinawag na lunatic at crisis ang mga nasa ICC. So, muling binatikos ni US Secretary of State Marco Rubio ang International Criminal Court na kung saan ay gustong patawan ng more strong sanctions ng US ang mga bansa na kasapi or miyembro ng ICC. So sa lahat ng mga bansa na member ng ICC, kung susuporta sa ICC, ay papatawan din ni Donald Trump ng mataas na tarifa or mga sanctions pa like their visas, ang kanilang mga business na involve ang US from dollars to kung ano pang currency. So kagaya sa atin ngayon, dahil apektado tayo, dahil kahit wala na tayo, hindi na tayo membro sa ICC, si Bongbong Marcos ay nakikipag-coordinate pa rin sa ICC dahil sa tawag dito, kulong kay dating Pangulong Duterte at may plano silang ikulong pa si VP Sara doon kung hindi mag-prosper magtagumpay ang kanilang impeachment trial. ICC ang kanilang last source para makulong si VP Sara, si Bongo, si Bato at kung sino pa. So ngayon, binatikos yun ni Rubio, no, ang ICC.
Matapos niyang tawaging lunatics at crazies ang ilang nasa likod ng tribunal. Sa panayam sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers meeting sa Pasay City, sinabi ni Rubio, we have lunatics and crazies involved in the ICC. Yun. Ayun, baliot lunatic. Iginit din niya na hindi kailanman papayag ang Estados Unidos na mapasa ilalim sa jurisdiksyon ng ICC ang mga opisyal na sundalong Amerikano. At isa na din sa pinoprotektahan ni Trump ay ang Israel na si Benjamin Netanyahu, aside pa sa kung ano-anong mga kaik-ikan. So ito yung number 1 rason, mga lalabs, mga vayots, kung bakit pinatawan ang Pilipinas ng additional 12.5 na percent taripa. So sino yung mag-suffer dito, mga lalabs, mga vayots? Yung mga negosyante, yung mga trabahante nila sa Pilipinas. Baka magbawas sila ng mga trabahante dahil ang mahal ng taripa ng kanilang mga exports at wala nang si pasahod kasi malaki yung mababawas, no? So ngayon si Claire Castro humirit. So kahapon to nabalita na Claire Castro humirit matapos patawan ng 12.5 taripa ang Pilipinas. Naglabas ng pahayag si Press Secretary or Palace Press Secretary Claire Castro, Undersecretary Claire Castro, matapos magpataw ng ang Estados Unidos ng karagdagan nga doon sa taripa. Di umano sa kakulangan ng bansa ng pagpapatupad ng forced labor, mariing pinabulaanan ito ni Castro at iginiit na may matibay na polisiya ang Pilipinas laban sa forced labor. Philippines has a strong policy against forced labor. Kasi siyempre siguro maraming mga hindi nakikita dyan ngayon yung mga laborer sa atin na pinipilit, kurang sahod, over sa oras, tapos walang mga tawag dito, overtime pay, ganyan, no? So, yan ngayon ang nangyayari. So, tumanggi sila, no? Sa panawagan ni Trump. Si Claire Castro, ito yung bago, 5 hours ago. Tumanggi daw ang administrasyon ni Bongbong Marcos na hindi pinagbigyan. Kinumpirma ng Malacanang na hindi pinagbigyan ng Pilipinas ang panawagan ng Estados Unidos na talikuran ang suporta sa International Criminal Court. Wala na, hindi na tayo membro dyan, eh. Dahil nga, yun lang naman ang ayaw talikuran ng Marcos administration dahil hindi pala naipakulong doon si Sara Duterte. Na ayaw nilang magiging presidente sa 2028. So, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinaliwanag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa US State Department na sensitibong usapin ang ICC para sa Pilipinas. How come na sensitibo? Wala na tayo doon, hindi na tayo membro. So, dapat hindi na tayo nagpa-participate pa dyan. Wala tayong dapat tao na ipakulong doon. Pero si Marcos, pinakulong si Duterte. So, ayaw nilang sumunod kay Trump. Hayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na mamilipit na naman sa hirap, mataas na presyo ng bilihin, marami na namang Pilipino ang mawawalan ng trabaho dahil magbawas ang mga company o ang mga companies ng kanilang mga trabahante dahil sa laki ng pataw na taripa ng Amerika sa kanilang mga exports na mga negosyo doon na dadalhin ibinta kung ano-ano man yun. So ayaw nila. Hayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na manlimahid ang mga Pilipino sa hirap basta hindi lang sila tatalikod dyan sa ICC dahil nga dyan sa isyu ng mga Duterte. Yun ang rason dito. So, tao ang magsasuffer.